Antay lang tayo ng mga. Start tayo. Amen po. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At isang mabuting bagay po na bago tayo magsimula sa umagang ito ay makapagbulay-bulay tayo ng salita ng Diyos. At ang ating live devotion po ay magmumula dito sa DFC Hualien, Taiwan. At bago tayo manalangin, tayo iawit sa Panginoon. Pwede natin yung dinggin mo. Hallelujah. Praise you, Jesus. Dinggin mo ang lalangin ko. Nais ko mapalapit sa'yo. Nawa'y pakinggan ang aking pagsamo, Panginoon, ako'y tanging sa'yo. Minsan pa nga po, dinggin nyo ang dalangin ko. Nais ko mapalapit sa'yo. Nawa'y pakinggan ang aking pagsamo, Panginoon, ako'y tanging sa'yo. Turuan niyo ako gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Hubugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aming Diyos, o aking Diyos. Panginoon, wala na akong ibang nais. Wala na akong ibang nais, kundi ang maglingkod sa'yo. Nawa'y gamitin niyo ang aking buhay para sa kalwalhatian niyo. Minsan pa po sabihin natin sa Panginoon, wala na tayo ibang nais. Hallelujah. Wala na akong ibang nais. Hallelujah. Kundi ang maglingkod sa'yo. Nawa'y gamitin niyo ang aking buhay para sa kalwalhatian niyo. Turuan niyo ako, hallelujah. Turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin mo sa aking buhay. Hubugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos. Hallelujah. O aking Diyos, turuan niyo ako gawin ang iyong kalooban,
sa nais mo, o aking Diyos, o aking Diyos, o aking Diyos, o aking Diyos. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo. Salamat po sa panibagong lakas, panibagong buhay, panibagong pag-asa, pinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa oras na ito ay dumadalangin kami sa inyo. Patuloy niyo nga po kaming samahan sa aming pagbulay-bulay ng inyong mga salita. Hayaan niyo, Panginoon, na patuloy niyo buksan ang aming puso, ang aming isipan, at patuloy, Panginoon, maunawaan namin ang nais niyo para sa amin. Salamat po sa inyo, Ama. Patuloy niyo basbasan ng salita na mahayag sa umagang ito. Ang lahat ng papuri, pagluwalhati, pagdakila ay para sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Minsan pa, pagpalang umaga po sa bawat isa. At ang ating live devotion po ay nagmumula dito sa DFC Hualien, Taiwan. At isang mabuting bagay po na tayo ay nakapagbulay-bulay ng salita ng Diyos. At alam naman natin na sa panahon natin ngayon ay talagang nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kumbaga, nakikita natin sa mga paligid natin, napapansin natin na talagang yung mga simbolo, yung mga sign na ang Panginoon ay malapit na talaga dumating. At napapansin natin na ang kaaway ay talagang hayagan na din ang kanyang mga ginagawa. At isang mabuting bagay yung may alam tayo sa salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay natutunan natin ang pagsunod. Kumbaga nagkakaroon tayo ng kaalaman patungkol sa salita ng Diyos at patungkol sa mga huling araw. At salamat sa Panginoon at isa sa mabubuting bagay ay yung matutunan nating sumunod sa Panginoon. Amen po. At tulad nga po ng kanyang salita na ating pag-aaralan ngayong umaga, dito sa Mateo chapter 5 verse 6. Mateo chapter 5 verse 6 na ang sabi dito, mapalad ang mga taong naghangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Minsan pa ulitin ko, sabi dito sa Mateo chapter 5 verse 6, mapalad ang mga tao, ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Amen? Isang mabuting bagay na tayo ay nagnanasa na makatupad sa kalooban ng Panginoon. Dahil ano sabi? Tutulungan tayo ng Diyos na matupad iyon. At katulad nga ng sinabi ko kanina, nalalapit na ang pagdating ng Panginoong Hesus. At bilang mga anak ng Diyos, bilang mga lingkod ng Diyos, mas nasain pa natin na makasunod talaga sa kalooban ng Panginoon. Sabi ko nga, ang kaaway ay talagang 24 hours yan, 24 oras na talagang tatrabahuin tayo para lang tayo bumagsak, para lang tayo makalayo doon sa kalooban ng Diyos dahil nakikita ng kaaway yung magandang kalalagayan na mapapas sa atin balang araw. Kaya ang gagawin ng kaaway, talagang ibabagsak niya tayo. Pero tayo, bilang mga may alam sa salita ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga pinili ng Diyos, ay mas nasain pa natin na lumalim sa salita ng Diyos. Mas nasain pa natin na talagang makasunod sa kalooban ng Panginoon. Amen? At walang ibang ninanais ang kaaway, kundi ang ibagsak tayo. Pero salamat sa Panginoon. So, paano nga ba tayo makasunod sa kalooban ng Diyos? Sa anong paraan ba dapat tayo makasunod sa kalooban ng Diyos? Ano ba yung mga dapat nating gawin para tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos? Siyempre, hindi tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos kung hindi suko ang buhay natin sa Panginoon. Amen? Kaya dapat isuko natin yung buhay natin sa Panginoon nang sa ganong paraan ay masusunod natin ang kalooban ng Diyos. Kasi maliban po sa maisuko natin yung buhay natin sa Panginoon, ay hindi po tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Kasi susundin natin yung gusto natin eh. Kaya salamat sa Panginoon. At dito sa Taiwan ay marami na rin akong nakikita talaga na
talagang nagsuko ng buhay sa Panginoon. Diba? Marami tayong mga OFW na talagang dahil sa paglingkod sa Panginoon, nakakilala sa Panginoon, nagsuko ng buhay. Umuwi ng Pilipinas, nag-aral ng Bible School. Amen? Kaya salamat, isang mabuting bagay po na talagang suko ang buhay natin sa Panginoon. Nang sa ganon ay magagawa natin ang kalooban ng Diyos para sa atin. Sabi nga doon sa Roma, ito talagang alam na natin ng verse na ito. Roma chapter 12 verse 1. Ano sabi yan? Sa Roma chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Amen? Maliwanag po na sinasabi ng Biblia na tayo bilang kinaawaan, bilang kinahabagan ng Diyos ay ialay natin ang ating buhay sa Kanya bilang banal, kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Amen po. Tulad ng sinabi ko kanina, maliban na ang buhay natin ay suko sa Panginoon, doon lang tayo makakasunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya isang mabuting bagay po talaga para makasunod tayo sa kalooban ng Panginoon ay talagang surrender, totally surrender. Yung as in wala kang maiiwan, wala kang iiwan sa sarili mo. Pagsuko. Sabi pa nga doon sa Mateo 16. Yan, sige, punta tayo. Mateo 16. Verse 24. Hanggang 25, basahin natin. Mateo chapter 16, 24 to 25, sabi dyan, pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili. Dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan. Praise the Lord. Alang-alang sa pagsunod niya sa akin. 25. Sapagkat ang taong naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin po ang Panginoon. Deny yourself. Kung talagang gusto nating makasunod sa kalooban ng Panginoon, patahin natin ang sarili natin. Hindi po literal na papatahin po ano. Ibig sabihin, emosyon, damdamin. Patahin natin. Nang sa ganon, sabi dyan, dahil ang taong naghangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng buhay para sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po. Marami sa atin ngayon na gusto talaga ma-secured yung buhay, yung kinabukasan. Opo, hindi po masama yon. Dahil kailangan natin yon. Pero higit sa lahat, nasain natin yung magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nasain natin yung makasunod tayo doon sa kalooban ng Diyos. Diba? Kung mayroon man tayo, dapat i-secured, yun yung buhay na walang hanggan. Kasi ang dito sa mundo ay pagsamantala lang yan, mawawala yan. Mayroon ka ngayon, bukas wala na yan. Pero yung hindi mawawala is yung buhay. Dapat yun yung mas bigyang halaga natin. Yung buhay na walang hanggan sa langit kasama ng Panginoong Hesus. Amen po? Kaya isang mabuting bagay na talagang suko ang buhay natin sa Panginoon. Pangalawa, para tayo ay makasunod sa kalooban ng Panginoon, siyempre, dapat handa tayong sumunod. Amen po? Pagsunod. Pagsunod sa salita ng Diyos. Pagsunod sa tagapanguna. Amen po? Dapat matutunan nating sumunod. Pasakop. Amen? Sabi nga doon sa aklat ng Salmo 143 verse 10, awit. (143) verse 10.
Pakibasa nga po, nakita, wala yata dito sa... Ay, ito, verse 10. Turuan niyo akong sundin ang inyong kalooban, dahil kayo ang aking Diyos. Patnubayan sana ako ng inyong mabuting espiritu sa landas na walang kapahamakan. Yan. Katulad ng inawit natin kanina, turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban. Diba? Nang masunod, layunin niyo sa aking buhay. Amen. Kaya mabuting bagay po yung matutunan nating sumunod sa Panginoon. Matutunan natin ang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Tandaan po natin na may pagpapala sa pagsunod. Amen? Kung talagang gusto na, sabi nga, naalala ko dati ang Pastor Paul, nung lagi namin siyang kasama, sabi niya, gusto niyo ba ng pagpapala? Opo, Pastor, talagang lakas ng amin namin eh. Sabi niya, sumunod kayo sa Panginoon. Pero mga kapatid, huwag po tayong sumunod sa Panginoon dahil sa pagpapala. May pagpapala pala sa pagsunod. Sige. Mindset, hindi po. Sumunod tayo sa Panginoon, susunod tayo sa Panginoon dahil yun ang kailangan. Amen? Yun ang nararapat. At ang pagpapala, susunod na lang yan. Amen? Kaya isang mabuting bagay na matutunan nating sumunod sa Panginoon. Sa kanyang mga salita. Masakit man, minsan kasi may mga pagkakataon sa buhay natin na yung salita ng Diyos ay ang sinusunod lang natin kung ano yung parang maganda to sa ano ko parang maganda to. Pero pagka medyo masakit na, medyo tinatamaan na, medyo mahirap na, wag mo na yan. Diba? Pero hindi po dapat ganun. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang pagsunod sa salita ng Panginoon ay masakit man o hindi, kailangan nating sundin. Dahil ang masakit na salita na yon, yung pagtutuwid na yon, yun yung magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen po. Naalala ko, sabi ni Pastor Joseph, walang tampuhin sa langit. Napakaganda ng langit para mapunta yung mga tampuhin doon. Napakaganda ng langit para mapunta yung mga matitisorin doon. Diba? Kaya tayo bilang mga tagasunod, talagang totoong tagasunod ng Panginoon, dapat handa tayong sumunod, handa tayong tumanggap ng pagpapalo, pagtutuwid, o ano paman. Amen? Salamat sa Panginoon. At bilang nagnanais na makasunod sa kalooban ng Diyos, ay dapat makikita din sa sarili natin yung pagbabagong buhay. Yan. Kasi hanggat hindi nababago yung buhay natin, hanggat ganun pa rin tayo, hindi tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos. Hanggat sinusunod pa din natin yung nais natin, yung gusto natin, hindi tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos. So dapat makikita sa atin talaga yung pagbabagong buhay. Transformation. Yun. Nagtatransform tayo. Kung dati magalitin ka, ngayon, hindi na masyado. Kung dati tamad ka sa gawain ng Panginoon, ngayon napakasipag mo na. Amen? Kung dati dami mong dahilan kapag gawain na ng Panginoon. Kunting ambon, kunting ulan, kunting sipon. Pero pag sa ibang bagay naman ay walang dahilan. Di ba? So sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, dapat makikita yung pagbabago sa atin. Sa sarili natin. Tayo mismo ang nakakaalam. Tayo mismo yung nakakakita kung talagang nakakapansin kung talaga bang nagbabago tayo. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay nababago po ang buhay natin. Di ba dati, pansinin niyo nung wala tayo sa Panginoon, hindi tayo nagbubukas ng Biblia, akala natin okay lang yung mga ginagawa natin. May mga ginagawa tayo na akala natin okay lang. Pero nung naunawaan natin ang salita ng Diyos, nabasa natin, napakinggan natin, ang dami ko palang mali. Ang dami ko palang hindi nagawa. Ang dami ko palang kamalian, ang dami ko palang kasalanan na akala ko dati okay lang. Pero dahil natutunan natin ang salita ng Diyos, naunawaan natin na bago ang buhay. Amen? Hindi pala maganda yung masyadong mainisin. Hindi pala maganda yung ganito, hindi pala maganda yung nagre-reklamo, hindi pala. Nababago yung buhay. Sabi doon sa Galatians, chapter 2, verse 20. Galatians, chapter 2, verse 20. Namatay akong kasama ni Kristo sa cross.
Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Diba? Hindi na tayo ang nabubuhay sa sarili natin, kundi ang Panginoon na. At bilang ang Panginoon na yung naghahari sa buhay natin, sabi ko nga, ilang years ba tayo nakakilala sa Panginoon? Maraming pagkakataon sa buhay natin na sarili natin yung sinusunod natin, desisyon natin yung sinusunod natin, gusto natin yung sinusunod natin. Pero this time, sa huling pagkakataon, sa huling araw na tayo, pwede ba yung kalooban muna ng Panginoon? Ang kalooban naman ng Panginoon yung masunod. Yung Lord, hindi na ako yung masunod, hindi na yung sarili ko, hindi na yung gusto ko, hindi yung gusto nyo na Panginoon. Diba? Hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin, kundi ang Panginoon na yung masusunod sa buhay natin. Amen po. Kaya salamat sa Panginoon. Isang mabuting bagay yung matutunan nating sumunod sa Panginoon. Isang mabuting bagay yung, sabi nga mas mahalaga yung handog. Ay mas mahalaga yung pagsunod kaysa handog. Diba? Isang mabuting bagay yung matutunan nating sumunod sa Panginoon. Pag-alay ng buhay, pagsupo ng buhay, pagsunod sa Panginoon. Nang sa ganong paraan, makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Palagi nating nasain. Tulad nga ng sinabi ko kanina, nasa huling mga araw na tayo. So bilang mga sa huling araw, palagi po nating nasain ang makasunod palagi sa kalooban ng Panginoon. Na kahit anong pagsubok, anong problema, anong mga hindi mabubuting bagay yung nangyayari sa paligid natin, ang kailangan natin sumunod sa kalooban ng Panginoon. Looking into Jesus. Huwag tayo tumingin sa kung ano yung mga nangyayari sa paligid natin na pwedeng makapagpigil sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kailangan natin sumunod sa Panginoon. Nang sa ganon, makuha natin yung buhay na walang hanggan na hinihanda ng Diyos para sa atin. Amen. Salamat po sa Panginoon. At hanggang dito na lang po yung may babahagi ko sa inyo. Tandaan natin, mapalad ang taong nahagad na masunod ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Sige po, bago tayo manalangin, magwakas sa panalangin, awitin natin muli. Hallelujah. Dinggin nyo. Inyo. Hayaan natin na nasain natin ito sa Panginoon sa umagang ito. Dalangin ko, nais ko kasunod sa'yo. Naway pakinggan ang aking pagsamo, Panginoon. Ako'y tanging sa'yo. Turuan niyo ako. Turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban nang masunod layunin mo sa aking buhay. Pupugin niyo ako ayon sa nais niyo, aking Diyos. Hallelujah. O aking Diyos, turuan niyo kami, Panginoon. Hallelujah. Kalooban ng masunod layunin niyo sa aking buhay. Hubugin niyo ako ayon sa nais mo, o aking Diyos, o aking Diyos. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa inyong mensahe na nahayag ngayong umaga. Hayaan niyo nga po, O Diyos, na ang bawat isa sa amin ay tulungan ninyo
na talagang makasunod sa kalooban niyo, Panginoon. Palagi niyo po kami hubugin sang-ayon sa inyong kalooban, sang-ayon sa nais niyo sa aming buhay. Hallelujah, salamat po sa inyo. Tulungan niyo kami makapanatili sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo kami makapagpatuloy sa inyo, Panginoon. Hallelujah, kahabagan niyo kami, Panginoon. Tuloy niyo po, Panginoon, siliwan ang inyong mensahe, ang inyong mga salita sa aming mga puso. Tulungan niyo kami na palaging maalala ito, Panginoon. Hallelujah. At patuloy din po namin, O Diyos, nilalapit ang mga gawain na gagawin namin sa pagsamba mamaya. Hayaan niyo na patuloy yung ihanda ang aming mga puso. Bawat isa sa aming, Panginoon, ay patuloy yung ihanda na humarap sa inyo. Maging po sa inyong mga lingkod na gagamitin sa pagpapahayag ng inyong mga salita mamaya. Hayaan niyo na patuloy kayong magbigay ng kapahayagan sa kanila. Ano pa mang gagawin namin, Panginoon, sa buong maghapon na ito, patuloy namin pinagkatiwala sa inyo. Patuloy niyo kaming samahan, patnubayan, O Diyos. Salamat po sa inyo. Ang lahat ng papuri, lahat ng pagluwalhati at pagdakila ay para sa inyo. Sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. At God bless po sa bawat isa.